Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Tayo po ay mag-umpisa na. Ito po, meron pong pahayag, yung tinatawag pong lupin at tinatawag din pong bangag ng kanya ate. Ang ayon po sa kanya ay hindi na raw po mauulit. Ito pong flood control scandal o korupsyon sa 2027 national budget. Sa totoo lang, kung matino lang po ang ating gobyerno, kung matino lang po ang ating Kongreso at ang Senado, talagang matagal ka nang hindi na ulit at hindi ka na talaga makakaulit dahil napakatagal na na-impeach ka na. Siguro, di umano, kung matino lang itong mga politiko na nagpakabuhaya din, di umano. Hindi po ba? Pakinggan po natin ito at komentuhan po natin. At ang pera ng taong bayan na sinasabi niya ay hindi na raw po mauulit, nasaan na? Makakabalik pa ba? Hindi po ba? Umpisahan na po natin. Posibleng isama na sa 2027 National Expenditure Program ng Marcos Administration ang mga flood control projects na hindi napondohan sa nakalipas na taon sa gitna ng issue ng anomalya. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kung kinakailangan ay pupondohan ng pamahalaan ang mga nahintong proyekto. Titiyakin rin ng administrasyon na hindi mauulit ang flood control projects anomaly. Yan po ang pangako ni Pangulong Marcos Jr. and of course, nandiyan naman din po si Secretary Vince Dizon. Lahat naman po ay nakamonitor, pati po ang DBM ay hindi naman bibigay agad ng pera kung hindi po tama ang magiging proyekto. Nasaan na po yung pagbawi ng trilyon at daan-daang bilyong maanumalyang korupsyon ng 2023, 2024, 2025 at itong 2026, mababawi pa ba ang pera ng taong bayan para magamit muli sa tama, hindi lang nailagay sa maleta at nagparti-parte at napagparti-partihan ng mga buhaya, ng mga lupin sa ating bansa? Mga kababayan, unbelievable! Hindi po ba? Ibang klase. Napakalaki na po ng utang ng bansa. Ibang klase po. At saan po napunta ang mga inutang? Ang pera ng taong bayan. Nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, nung umupo po siya at natapos ang kanyang termino, ang utang po ng bansa ay 12 trillion. 12 trillion po. Ngayon po, mag-aapat na taon ang utang po ng bansa na wala po tayong napakinabang. Napakalaki na po. Ang utang po ng bansa, pag-upo niya ng 2022 hanggang 2026 ay nasa 18.5 trillion as April, itong nakarang April 2026. At patuloy pa pong tumataas yan, ang utang ng bansa. Saan po napunta yan? Dahil puro korupsyon ang issue at pamumulitika, kasama pang ICC na nakikinabang sa pera na yan, di umano. Nakita niyo po, mahigit 6 trillion na po ang naiuutang. O 6 trillion ang naiuutang na ng bansa. Wala po tayong nakitang malalaking programa at proyekto. Tapos ngayon, umaasa na naman tayo na hindi na mauulit. Unbelievable! Dito ka aasa, diyan ka aasa sa Pangulo na ang performance, ang kanya pong latest net satisfaction, negative 15, negative 13, negative 14 sa Bisaya, Mindanao. Samantalang yung pinalitan mo, magmula 2016 hanggang 2022, hindi siya bumaba sa 80% hanggang 81% nung siya po ay bumaba sa kapangyarihan. Si dating Pangulong Duterte, laging positive. Samantalang dito ka magtitiwala sa tao na ito, na wala nang halos tiwala ang mga tao, ang sambayan ng Pilipino. Wala nang tiwala sa kanya. Ang nagtitiwala na lang po sa kanya ay mga nakikinabang.
ang manakikinabang na malalaking mainstream media di umano, ang makakaliwa, terorista, mga pulburon lord, mga politikong gahaman, mga kaalyadong gahaman di umano, at mga oligarkiya na nakikinabang di umano. Diyan na lang po siya. Mataas ang tiwala dahil sa pakinabang. Unbelievable! Tapos ngayon, dadali na naman tayo at paaasahin na naman ang Pilipino na ang pondo ng bansa ay hindi na mauulit sa 2027. Ano po ang nangyari sa pondo ng 2026? Napakalaki po ng pinondo nila. Mahigit 6 trillion. Hindi po ba? At saan po? At paano po mababawi ang mga pinagnanakaw ng gobyerno nila, di umano? Katulad po nito, pakinggan po natin ang oral argument po sa Supreme Court sa pangunguna po ni Associate Justice Leonen. Ang pera po ng taong bayan ay dinala po nila sa mga unprogram appropriation na pinagsamantalahan po ng mga magnanakaw na lupin, buhaya na mga politiko sa ating bansa. Mababawi pa ba ito? Nailagay na sa mali-maleta? At pilit na po itong kinakalimutan. At ayaw na po itong habulin nila, di umano, na napakalaking pera. Ngayon, mangangako na naman po. Ito pong tinatawag na lupin. Ito po mga kababayan, pakinggan po natin at panuorin po kung saan po napunta ang pera ng Pilipino, kung saan po nila pinaglalagay. Pakinggan po natin, panuorin po natin si Associate Justice Leonen. Pakinggan po natin at panuorin. Ito pong oral argument po sa Supreme Court na hindi po binabalita ng mainstream media. In 2024, we will start to put up now the additions in the unprogrammed fund that was included after not the third readings of the houses, both the House and the Senate, but after the BICAM. So the first slide will show you, let's put up the slide, Panay Guimaras Island Bridges Project, 3 billion. Universal access to quality tertiary education, 7 billion. This was from the program transferred into the unprogrammed, correct, Soljet? Yes, sir. And universal access to quality tertiary education, would you know if there is a law that actually requires funding for this? Universal access to quality tertiary education. May I confer, Your Honor, with my team? Yes, you may defer your answer until, unless you have it now. Yes? Is this the Bama-Aquino law? Yes, and this is the law that actually provides free tertiary education, which was first under the President's budget program. But in 2024, it was moved to unprogrammed. And later on, of course, we will ask questions about whether this is in fact not only constitutional, but whether it was legal that it is moved from one program item to unprogrammed. Then there is number 11, a quite interesting nomenclature, priority social programs for health, social welfare and development. It says priority, but this also came from program and it was transferred to unprogrammed, correct? Yes, Your Honor. Okay. The AFP has been wanting modernization for a long time, but the revised AFP modernization program of 10 billion, is this billion? Yes, was transferred to unprogrammed funds, correct? Correct, Your Honor. Yes. Then also, payment of right-of-way was transferred from program to unprogrammed, amount of 3 billion, correct? Yes. Correct, Your Honor. And then pre-feasibility studies, preliminary and detailed engineering, 3 billion. Later on, we will encounter this again. And then next, public-private partnership, strategic support fund, maintenance, repair, rehabilitation of infrastructure. Number 17 is interesting. Government counterpart of foreign assisted project in the amount of 51 billion. This is different from the item on foreign assisted projects that I will show you later. This came from program. This was a definite expenditure for government counterpart for foreign assisted projects. It was moved from the program funds
to the unprogrammed. Grabe. Then next, Grabe. for the repair, rehabilitation, and expansion of Dalawag International Airport, I can only guess who transferred this. Payment of personnel benefits in number 19. Madam Solgen, you agree that 59 billion for payment of personal benefits was considered as unprogrammed from program, correct? Yes, Your Honor. Then, pension and gratuity fund. This means that the retirement fund of a lot of our government employees, and I can only guess perhaps a portion of this, some of our judiciary personnel not covered by our existing law, 40 billion, 250 also to the unprogrammed. Grabe, correct? lahat Yes, na. Your Honor. Then, you have the libreng sakay became unprogrammed, correct? Yes, Your Honor. Also, the screening of anti-terrorist equipment, etc., unprogrammed. National Data Privacy Program, 620 million, became unprogrammed. Preparation for national election in 2025, since there was no election, perhaps they moved it to unprogrammed. Construction and repair of NFA warehouse facilities, also unprogrammed. Development and modernization plan for the Iwahig. Then the next slide, you will see there, interestingly, acquisition of fire trucks became unprogrammed, not programmed. Then digital agriculture project also became unprogrammed. Then the next slide, aquaculture, fisheries, Marawi Siege victims compensation program. This is the long-awaited compensation to the victims of Marawi. From program, it was transferred to unprogrammed. Supplementary feeding program, I think this was for younger kids that were indigents. Then, next slide, the creation of lawyer positions in the PAO became unprogrammed. Perhaps lawyers are not that important anyway. And then we have, finally, the last one, number 50, OWA Welfare Services. This is the office that produces support for OFWs, was also moved to the unprogrammed Grabe, funds. no? This was in 2024. Grabe. Oh, and total, at the end, there is local government support fund in the amount of 5 billion was moved from program to unprogrammed. We will ask you later what this is, what this item is all about, or perhaps some of my colleagues will be able to ask you if I cannot. And the total in terms of additions to unprogrammed was 303 billion, correct? Grabe. Correct, Your Honor. But this was not all. There was an increase in the Really? already set items for unprogrammed. And the first one, Napakarami po, no? Mahigit 300 plus billion. 2024 po yun. Budget. Wala pa puro ng 2023 at 2025 at 2026. Lahat po ng programa na dapat pong pondohan, inilipat po sa mga unprogram appropriation na sila na po ang masusunod kung saan po nila dadalhin ang pera ni Juan de la Cruz. Tapos ngayon, hindi na raw mauulit. Hindi ba pwedeng i-audit lahat yan? Hindi ba dapat imbestigahan lahat yan, yung sinasabi po na Supreme Court ni Associate Justice Leone na hindi po ibinabalita ng mainstream media na ang pera ng taong bayan ay halos inilagay sa mga unprogram na dapat itong i-audit. Saan napunta ang mga unprogram? Anong mga proyekto ang ipinalit doon sa programa na mismo na dapat pondohan? Halos lahat nilipat nila sa unprogram. Pati sa Marawi, yung dapat budgetan mo sa Marawi, grabe. Hindi po ba? Pati sa OFW, inilipat din sa mga unprogram. Halos lahat. Pati po sa mga development ng AFP, unprogram pa rin. Ibang klase. At mga pagawain natin na dapat pondohan. Ibang klaseng gobyerno ito. Pagdating po sa pera, tapos ngayon magsasalita ang isang pangulo na tinatawag na lupin at tinatawag na bangag. Di umano na hindi na po mauulit. Ang pinaggagawa daw nila, hindi na mauulit. Isang damukal na ang pera na wala at nagkautang-utang na ang Pilipino, bound na sa utang. Na napunta lang po sa mga unprogram na proyekto nila na hindi po ngayon maipaliwanag kung ano yung mga unprogram na ipinalit nila sa mga programa na tinanggalan nila ng pondo at inilipat sa mga unprogram. Ano yun? Ano ang mga unprogram na ipinalit nila na kapakipakinabang sa mga Pilipino? Maleta!
ang ipinalit nila na programa, maleta. Diyan po umikot. Diyan po umikot ang panunungkulan po ni Lupin di umano. Sa kanyang panunungkulan pagpasok sa gobyerno, ang inatupag ay puro maleta di umano. Grabe, no? Tapos ngayon, dadali na naman tayo na huwag na raw po tayong malungkot dahil hindi na mauulit ang mga nangyari, lalong-lalo po sa flood control scandal na hindi pa po nasusolusyonan. Kung ano na po ang mangyayari, maibabalik pa ba ng mga magnanakaw ang pera ng taong bayan? Hindi na! Dahil hindi naman po kumikilos ang mismong magnanakaw na Pangulo di umano. Kumikilos ba? Para habulin ang pera na ninakaw nila? Kumikilos ba? Kumikilos! Yung mga kalaban nila sa politika ang nadidisgrasya. Pero yung mga nakinabang na totoo, pinagsamantalahan ang pera ni Juan de la Cruz. Hanggang ngayon, malayang-malaya pa. Naka-Amerikana, naka-barong, naka-Pilipinyana, at maangas pa. Hindi po ba? Mayayabang pa. At tumatawag pa sa Panginoon, lumuluhod pa na parang wala mga pinagagawang kasalanan sa taong bayan. Hindi po ba? Katulad po nito, ang tapang-tapang magsalita, akala mo kay linis-linis ng Pangulo. Kung matino nga lang, kung matino lang at may political will ang mga congressman at mga senador, matagal na pong na-impeach yan, di umano. At kung may bayag lang ang mga men in uniform, may bayag at nagtatrabaho sa mga Pilipino, matagal na hindi Pangulo yan, di umano. Hindi po ba? Matagal na. Kaya nga lang, umiral po kasi ang isang damukal na maleta sa ating bansa. Ang maleta po ay na-spread. Luzon, Visaya, Mindanao, na-spread ang maleta. Kaya po naging pipi at bingi at duling ang mga tagapagtanggol po ng taong bayan. Lalong-lalo po ang mga congressman, senador at mga men in uniform. Naging bulag, pipi, duling, bingi. Dahil lahat yata sila di umano ay nabahagian ng mali-maleta. Pati mainstream media, hindi naman lahat. Hindi po ba? May simbahan pa nga. Pati makakaliwa. Mga terorista, makakaliwa. Matindi. Pati sila, nakinabang yata. Dito po sa mga pera natin. Yan po mga kababayan. Yan po si Lupin na tinatawag na bangag. Kay linis-linis na Pangulo na akala mong walang baho sa pinagagawa po sa ating pera. Hindi pa kasama dyan ang ginto. Hindi pa kasama dyan ang Maharlika Investment Fund. Hindi pa kasama dyan ang PhilHealth. Dyan sa usapin na yan. Mga unprogram pa lang yan. Hindi po ba? Hindi pa kasama ang mga pinakailaman pera sa bangko ng Pilipino. Wala pa yan. At hindi pa rin kasama ang mga pinagbebenta nila na asset ng mga Pilipino. Hindi pa kasama dyan sa usapin na yan. Kaya kung mawawala po sa kapangyarihan si Lupin, isang damukal po. Isang damukal na kaso ang haharapin nitong tao na ito at ng kanyang mga kaalyado. Isang damukal. Hindi po ba? Kung si BP Sara, ginagawa nila ng kasamaan, tanim ebidensya, tanim kaso, na hindi totoo, samantalang ito totoo. Idinidiscuss na ng Korte Suprema kung ano nangyari at ano ginawa sa pera ng Pilipino, inililipat at hindi naman nila maipaliwanag kung ano yung mga unprogram na ipinalit nila sa mga programa ng gobyerno na tinanggalan nila ng budget. Hindi po ba? Yan po ang gobyernong Lupin di umano at gobyernong bangag. Ginagawa pong tanga, bobo at gago ang mga Pilipino. Kailangan po tayong maging bingi. Ang gusto mangyari, maging bingi tayo at bulag na walang nakikita na ginagawa nila kawalanghiyaan
sa ating pera. Ganyan po ang gusto nilang mangyari. Magbulag-bulagan tayo, bingi-bingihan, dahil nagbibigay naman sila ng kakarampot na ayuda, bigas na hindi makain. Diyan tayo dinadala para po lahat ng ginawa nila kawalangan ay mapagtakpan ng kanilang kakarampot na ayuda na galing din sa atin at inutang nila na tayo pa magbabayad. Mas malaki pa ang ninakaw nila kisa sa binigay sa mga Pilipinong naghihirap. Hindi po ba? Real talk. Yan po mga kababayan, ang gobyerno po naubod po ng sinungaling at mambubudol. Di umano. Maraming salamat po sa nakagusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers. Sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy po yung nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. At thank you rin po. Shoutout po kay Eric Hershio from Canada, kay Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan Valley, Jem Aris from United Arab Emirates, Ani Jo, kay Tatay Nick from Toronto, Canada, kay Mary Natividad Blinden from Netherlands, kay Gayat Siena, kay Jesus Valdipena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Ma'am LB at Shermani from North Miami, Florida, USA, Rolando Timbol from Alberta, Canada, Melchorita Espinosa from Orlando, Florida, USA, Arthur Estraniero from USA, Randy Crispino from Pasig, Mika Ligaspi, Tessie Mantilla from Kuwait, Frank Zamora from California, USA, Romulo Di Binagracia from Davao o Bacolod City, Beichi Chiyoko Kingston from Hong Kong, Jake Yahut from California, USA, Gina Ray from Berlin, Germany, Julieta Silona from Sydney, Australia, at ako si Pilam, Jovelyn Watanabe from Japan. Maraming salamat po sa inyo. Ingat-ingat po kayo sa inyo pumapagawa at God bless po sa inyo lahat. Shoutout po mga kababayan. At tayo po'y magtiis. Kailangan po natin magtiis. Tiis-tiis lang po tayo. Dahil po ang gobyerno po natin ngayon ay sindikato. Tiis-tiis lang po tayo. At makakarma rin po. At hindi naman po panghabang buhay ang mga hayop na yan. Makakarma din po yan. Muli po, paalam. Bye-bye.